Yes, magandang hapon, magandang gabi at umaga saan man sulok tayo ng daigdig. Ang panawagan ko sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng nasa gobyerno, lalo na ang Pangulo at ang Armed Forces and Philippine National Police, lumaban kayo ng patas. Huwag tayong gumamit ng resources ng ating gobyerno dahil kami ay gobyerno rin. Kami ang kabuuan ng gobyerno. Pero kami ay hindi gumagamit ng gobyerno. Lumaban kayo ng patas. Tingnan natin kung sino ang magaling sa atin at may tapang. Lumaban kayo ng patas. Sa panahon ni Pangulong Duterte, ang ating batas ay umiiral. Pero ngayon, yung batas natin ay hindi umiiral. Mula Supreme Court, pababa. Kontrolado nyo. Bakit ganun kayo lumaban? We are only exercising our rights and political rights. Bakit gumagamit kayo ng dahas? Bakit gumagamit kayo ng resources ng ating gobyerno, ng taong bayan? Bakit ganun kayo? Alam nyo, mga kasama, mga kaibigan, mga kababayan ko, masakit man tanggapin, pero dapat yung tanggapin. Kung hindi nagpapagamit ang Armed Forces at ang Philippine National Police, hindi ganun kagago ang ating gobyerno. Lumabang kayo ng patas. Huwag kayong gumamit ng anumang resources ng taong bayan. Dahil ang aming pinaglalaban ay karapatan ng ating bayan, ng ating mga ating mga kaapu-apuhan in their future. Bakit ganun kayo? Bakit ganun kayo kaganid sa posisyon? Inubos nyo ng ang kaban ng bayan, pati ba ng pwersa ng taong bayan kakainin ninyo, mga demonyo kayo. Mga kaibigan, mga kababayan ko, kayo mga Pilipino, mapagmatyag, mapag-isip kayo sa mga troll. Kayo mga bayarang trolls, yung inyong mga apo na nilapastangan ninyo, nagpapagamit kayo, gumagawa kayo ng kwento ng walang katotohanan. Ang daming Pilipino na nabulag ninyo. Nalason nyo ang kaisipan. Maging patas tayo sa laban. Kung politika man lang ang ating pinagtatalunan, mga kaibigan, go ahead. Pero huwag kayong maging sakim sa kapangyarihan. Sa panahon ni Pangulong Duterte, gumana ang batas. Hinayaan niya ang korte. Hinayaan niya ang batas na gumana ang batas. Pero dito sa Marcos administration, hindi gumagana ang batas. Even the Supreme Court, kontrolado nyo. Isang halimbawa yan. Yung kinidnap nyo si Pangulong Duterte, the term kidnap, why? Illegal eh. Illegal eh. Kidnap. Sabi ng Supreme Court, it's illegal. Sabi ng court, hintayin natin ang Philippine Court to decide to arrest our kababayan. Anong ginawa nyo, Tore? Sasabihin nyo, hihilain ko yan, hilain, putang ina mo. Matanda na yung kalaban mo. Ako, hilain mo. At kaya ko pa lumaban. Yung matanda walang laban sa'yo eh. Tarantado ka eh. Ipakita mo ngayon galing mo, General Torre. Isa kang halal. Ay, isa kang hangal. What I mean. Akala mo sikat ka, putang ina mo? Sorry sa pagmumura ko. Dahil walang nagmumura na nagtatawa o malumanay ang salita.
Now, kung sinasabi nyo masama ang Duterte, sa isip nyo yun. Now, i-neutral natin ang sitwasyon. History ang magsasabi kung sino ang malupit, ang Marcos ba, Duterte. Kaya kayo mga kababayan ko, ituloy nyo lang yan. Now, kung papasok sa history at buhay pa kayo, magpakamatay kayo. Ang magsasabi na sino ang masama, history. Sa ngayon, ang masama, Duterte, kayo lahat ang naglason sa kaisipan. Nagbayad nga kayo ng isang building na para manluloko lang ng Pilipino. Sabay-sabay na troll, isang taga-sulat. O ito ipalabas sa buong Pilipino. Kaya naman na natin bayaran ang mga Pilipino eh. Mukhang pera ng mga Pilipino. Hindi lahat na Pilipino ay nanggagago nyo. Kung sino man ang kakampi nyo. Kaya nga sinasabi ko, debate nga tayo eh. Usap tayo ng publiko. Hinahamon ko nga si Secretary Gibo na number 1 sa bar eh. Pero ang pag-usapan lang natin, korupsyon. Yung nangyari sa bansa. Hindi ekonomiya kasi hindi ko kaya labanan yun. Hindi ako pwedeng magmagaling. Ang alam ko lang, yung nangyari sa bansa ay kaya kong idipinsa ang nangyari sa ating bansa. Kung sino ba talaga nagsasabi ng katotohanan, yun ang kaya kong labanan. Bayan kong Pilipinas, minahal ko mula 13 anyos ako. Sumalang na ako sa military basic training at napalaban ako ng 14 anyos ako. Nang humigit kumulang 400 ang kalaban namin, 17 lang kami. We are only 15 special forces in 160 at ako ay isang Boy Scout. So more or less 400 versus 17. According to intelligence report, 75 ang namatay, 150 ang wounded. Isa lang ang wounded sa amin sa loob ng 3 araw, 3 gabi, 3 araw. Pag araw may kasama kaming F-5 jet fighter plane and chopper. Hindi nakakatagal yung helicopter sa amin dahil 50 caliber ang naghahabol sa kanila. Lumaban kayo ng patas. Huwag niyong gamitin ang pera ng taong bayan. Huwag niyong gamitin ang resources ng taong bayan. Lumaban kayo ng patas. Because kami ang taong bayan, kami ang gobyerno. Kabuuan ng gobyerno, kami ang Pilipino, tayong lahat. Lumaban kayo ng patas. Dahil ang nilalaman lang namin ay karapatan. Bakit nyo gamitan kami ng pwersa? Gamitan nyo kami ng intelligence. Hindi kami NPA, hindi kami terorista. Kami ay mamamayang Pilipino na nagmamahal sa bayang Pilipinas. Wala kaming babago yung sistema. Ang babago lang, i-remote ang gobyerno para lahat ay mabago. Tayong mga Pilipino, kung talagang gusto nating labanan ang tiwaling gobyerno, itong administrasyon, magkaisa tayo, huwag tayo mag-ECDC. Ano ba ECDC? Alanganin. Tutuhanin natin. Maging buo ang sarili, ang desisyon natin. Pag sumali tayo, tuloy-tuloy tayo. Kasi ang nilalabanan natin, yung sistema ng ating gobyerno, ang nakawan sa gobyerno, ang nilalabanan natin. Hindi tayo lumalaban sa gobyerno kung hindi gusto lang natin baguhin ang sistema. Karapatan natin yun bilang isang masunuri na mamayang Pilipino. Kaya nga, nung pumasok ko sa Armed Forces of the Philippines, sina-challenge ko sila. Bakit? Criminal ba ako para ganituhin nyo ako? Ngayon, hahanapan ko ng basis ang Armed Forces. Bakit nila ako haharangin? Anong kasalanan ko?
magpakita sila ng basihan, magpalabas sila ng rules and regulation. At nakalagay ang pangalan ko doon na bawal ako. Hindi po pwede. Sir, hindi pwede, sabi ni Camp Commander. Sir, hindi pwede, sabi ni Chubby Staff. Putang ina. Anong kasalanan ko? Pwede ba yung ganon? Anong basihan ninyo? We will only base on our constitution, and we have your military camp and regulation. Magpalabas kayo. And that's your military rules and regulations is based on the 1987 Constitution. Pag wala yun, it's illegal. Illegal yan. Ulitin ko, mga kababayan ko, mga kabaro ko dati, mga serviceman, mag-isip kayo. Huwag kayong magpagamit. Yung panindigan ko nung ako ay bata pa at naging-sundalo ako, hanggang ngayon hindi ko binabago ang panindigan ko. Pag alam kong tama ako, lumalaban ako ng sabayan. Pag mali ako, nagmamakawa ako. Pag alam kong mali ako. Pero nakikiusap ko, wala tayong personalan. Kung dinidipinsa nyo ang ating bayan, go ahead. Kung binidipinsa namin ang Constitution, ang nangyari sa ating gobyerno, huwag nyo kami pakialam. Hanapan nyo kami ng violation. Hindi yung inciting to sedition, pang-harassment lang yun eh. Kung pwede nga lang i-harass ng presidente, i-harass natin. I-charge natin illegal, ng inciting to sedition. Siya ang pagulo ng bansa eh. Sa lahat ng administrasyon, ito lang ang nagpagulo. Pinag-away-away niya ang Pilipino. Pinag-away-away niyo ang Pilipino. Sabayan tayo. Walang gamit ng resources ng taong bayan. Huwag gamitin yung kapangyarihan nyo. O tinan mo si General Torre, tapos ng kanyang kapangyarihan. Kaya gayahin nyo si Torre para maging gago kayo paglabas ninyo sa serbisyo. Ang tunay na matapang ay wala kang bodyguard. At hindi ka lumalaban ng patalikod. Yan ang tunay na matapang. Huwag kayong gumamit ng pwersa nyo. Now, the intelligence, that is normal, intelligence eh. Pero nakikiusap ko sa intelligence. Itong ginagawa ko para sa ating mga apo. Kaya huwag nyo akong personalan, i-personal. Sundan nyo lang ako kung may illegal akong ginagawa. Hindi ko kayo kinikistyon. Because that is your mission na hindi mapahamak ang ating bansa. At sinasabi ko sa inyo, hindi natin ipapahamak ang ating bansang minahal. Lupang sinilangan, atin yan. Bansa natin ito. Bakit natin babuyin ang ating bansa? Maraming nga nagtatanong sa akin, "Che, paano security mo?" Nung ako'y nasa serbisyo pa, hindi ko kailangan ng mga security. Kaya lang minsan napapagalitan ako ng mga junior ko. "Sir, you're violating the SOP." Salamat. Kung naintindihan niyo ako ngayon, manindigan tayo. Kung talagang totoo tayong lumalaban sa tiwala, hindi yung papugi lang tayo ng papugi. Mahalin natin ang bayan natin, hindi sarili. Hindi ko kailangan ng sweldo. Dahil may pensyon na ako eh. Pinaghirapan ko ng more or less 40 years. Sapat na sa akin yun. Hindi ko nang kayang dalhin yung trillion-trillion sa libingan. Pag ginanong ko, baka di magiging walang iya pa yung mga anak ko. Kumayod sila sa sarili nila, at least hindi sila naghirap. So yun lang mga kasama, mga kaibigan, nanawagan ako sa inyo, lumaban kayo ng patas, hindi yung gumagamit kayo ng ibang pwersa. Matapang lang kayo dahil naka-informe kayo. Matapang lang kayo dahil may baril kayo. Matapang lang kayo, may bodyguard kayo. Lumaban kayong patas. Salamat sa mga nakaintindi sa akin. Yung hindi nakakaintindi sa akin, darating ang panahon, maintindihan niyo ako. Gano'n na lang. Kung hindi niya ako naintindihan ngayon,
Wala na akong magagawa. Pero darating na yan, paano maintindihan niya ako ang ginagawa ko? Ang ginagawa ko hindi para sa sarili ko. Para sa ating bayan at para sa ating apo. Gusto ko lang mabago ang bansa, may i-reboot ang ating sistema. Mawala ang korupsyon, mawala ang komunista. Tatlo yung aking objective dito sa kaya ako nakipagbasakan ng mukha. Maribot ang gobyerno, mawala ang korupsyon normally. Pag nawala ang korupsyon, wala nang NPA. Wala na silang issue eh. Wala na silang gagamitin. So mawala ng NPA. Kaya ang NPA kasi ang komunista, ginagamit ng issue yan. Tignan mo ngayon, nakikisabay sa amin. Sabi nga, nang narinig ko sa kasama ko, ano kayo makapag-alliance sa komunista? Pwede naman. Pero kayo sumama sa amin, hindi kami makipagsanib sa inyo. Ayaw namin maging komunista ang bansa natin. Yun lang. Maraming salamat. Sa lahat na nakaintindi sa akin, hindi nakaintindi, manahimik kayo. O kaya, debatihin nyo in public kung sino ang tama sa atin. Maraming salamat. Bye-bye. I love you all.